Alam mo ba na bakit ka nagsasuffer financially? Kasi lahat sa mundong to nagbabago, nag-evolve. Example na lang, yung cellphone dating beeper rather na nauna, di ba? Yun ang pinakauso dati. After that, nagkaroon ng Motorola na cellphone, mga analog na may dalawang baterya. Pag meron kang ganun dati, sikat ka, pinag-uusapan ka. Pag meron ka pa rin noon ngayon, sikat ka rin at pag-uusapan ka bakit meron ka pa rin ng ganun today. Then nagkaroon ng 5110, yung Nokia, 3210, 3310. Sino mag-aakalang putangina na magkakaroon ng cellphone na touchscreen na wala ng keypad na magagamit natin today? Which is dati, pinagtatawanan lang siya pero nagmaterialize siya. Dati, pag manonood ka ng Bold, VHS, Betamax, natakot ka pa noon kasi pag nag-brown out, tangina yung Bold na iwan sa Betamax, mahuhuli kang putangina. Then nagkaroon ng CD, then nagkaroon ng mga flash disk, di ba? So everything changes, nag-a-adapt ang lahat. Kahit dati yung computer, yung palakihan ng screen, tapos hanggang sa nagkaroon ng laptop, tapos panipisan na lang yung mga LED na television. The whole point of here is dati, ang employment, okay naman siya. Baga, it's an old winning formula. Kasi law of supply and demand. Kapag yung ganitong cellphone, marami, tapos walang gustong bumili, mura. Kapag yung ganitong cellphone, konti, tapos marami yung gustong bumili, mahal ang presyo nito. Kumbaga dati, ang daming available na putangin ng trabaho, konti ang nag-a-apply, mataas ang sweldo. Eh ngayon, ano nangyari? Law of supply and demand. Ang daming graduate ng putangin na, pero yung available na trabaho, sobrang konti. Kaya nga di ba dati hindi naman uso yung contractual, hindi naman uso yung 3 months, 6 months probation, whatsoever. Ngayon, uso na yun. Kasi wala kang magagawa eh. Kasi putangin na, kung ikaw maarte ka or ayaw mo, chupi ka. Alis ka kagad. Kasi meron silang ipapalit na bago na kung ayaw mo, edi wag mo. Hindi ka pipilitin. Kaya you really have to change your mindset today. You have to change your mindset, your perception ng utak mo na you have to do entrepreneurship, you have to do business, no? Kasi kung hindi, makakawawa ka talaga sa daang libo na gumagraduate every year. Ano ang laban mo na pwede kang swelduhan ng 100,000, 200,000, 300,000 per month? Isip-isip kapatid. At yung kikitain mo na 300, 400, 500,000 per month na putang ina, sobrang liit pa nun at kulang sa dami ng pangarap na gusto mong mabili at mabigyan mo ng magandang buhay yung loved ones mo.